Simple Tagalog Love Stories presents Girlfriend for Hire. Hiring maging girlfriend ni Mr. Eros Saavedra. She needs a girlfriend. Requirements: maganda, matangkad, kaya ang laki ng ilang inches, hindi bossy, susunod kay Mr. Eros, higit sa lahat ay magaling at malaki ang mga dibdib. Ay potik! Napamura na lang si Megan sa huling nabasa. Okay na sana, pero yung dulo, gigil na aniya pa at napanguso bago muling basahin ang mga nasa flyer na napulot niya lang. 500,000 naman na sweldo? Wow! Grabe talaga kapag mayayaman. Namamanghang saad ni Megan. Binasa niya pa ang mga sumunod hanggang sa matapos siya. Ba't kailangan niya ng girlfriend? Para saan? At saka wala ba siyang girlfriend at bakit naghahanap? Nagtatakang tanong ni Megan sa sarili at tiniklop ang flyer. Try ko kaya mag-apply? Sambit niya at tumingin sa kanya mga dibdib. Okay naman na siguro to. Malaki-laki naman na. Isa pa, ay gwapo naman si Mr. Eros. Crush na crush ko nga siya eh. Kinikilig na saad ni Megan na halos tumili na sa paglalakad. Si Eros Saavedra ay isang mayaman, sikat, at CEO ng isang kumpanya ng mga Saavedra na kung saan pagmamay-ari ng kanyang ama na si Rain Saavedra. Siya na ngayon ang nagmamanage nito dahil ang kanyang ama ay may katandaan na. Nagtapos naman ng business administration ng binata, kaya may alam siya pagdating sa business. Hinahangaan, tinitingala at tinitilian ng mga kababaihan. Marami ang nagkakagusto sa kanya, ngunit ni isa ay wala siyang nagugustuhan. But she needs a girlfriend. Wala lang. Trip niya lang naman kasi. Bakla! Sigaw ng kaibigan ni Megan na bading. Napatakip agad ng tenga si Megan dahil sa lakas ng tili nito na akala mo nakalunok ng megaphone. Makasigaw ka naman dyan. Ganti ni Megan at umira pa. O bakit? Anong chika na naman yan? Nakataas ang kilay na tanong ni Megan. Nabalitaan mo na ba? Naghahanap ng girlfriend si Mr. Eros. Ang baby kong yun? Kinikilig na saad dito sa kanya. Hay nako, as if naman napapatulan ka niya. Parehas kayong may ano. Deretsahang saad ni Megan at tumingin pa sa gitnang bahagi ng ibabang katawan ng kaibigan na si Lexus. Grabe ka! Huwag ka naman ganyan sa akin. Masyado mo nang sinasaktan ng puso ko. Wala na nga akong pag-asa sa kanya. At alam ko naman yun tapos ganyan ka pa. Pagdadrama ng kaibigan na si Lexus sa kanya, na humawak pa sa bandang dibdib, at animoy nasasaktan talaga. Hindi bagay sa'yo para kang ewan dyan na nag-e-emote. Mayos ka nga. Asik ni Megan na ikinairap ni Lexus. Alam mo, kung di lang talaga tayo magkaibigan dalawa, ay baka nasampal na kita dahil dyan sa pagiging nega mo. Hindi ba ako pwedeng mangarap at magpantasya man lang? Magising ka na kasi sa katotohanan na babae pa rin ang makakatuluyan mo. Kaya umayos ka dyan sa pagiging delusyonada mo kay Eros ha. Halata namang hindi siya mapapasayo eh. Tignan ka pa nga lang, napaka-imposible na. Dahil ang taas ng lalaking yun. Mahabang litanya ni Megan, kaya umarte si Lexus na napahawak sa bandang dibdib at nasasaktan. Ang sakit mo talagang magsalita. Hindi ka ba na-hurt? Ikaw may gusto ka rin naman sa kanya. Kaya dapat ma-hurt ka din para same tayo. Sanay na ako. Isa pa, tinanggap ko na kailanman ay hindi tayo magiging kapantay ng mayayaman. Na hindi nila tayo mapapansin. Dahil isang mababang uri lamang tayo ng nilalang na nabubuhay dito sa mundo.
Kaya ikaw tanggapin mo na rin para hindi ka na masaktan sa huli. Grabe ka naman magsalita. Bukod sa tagos na sa buto, tagos na tagos pa sa puso ko. Hinay-hinay lang naman kasi dahil na-hurt talaga ako. Talagang ma-hurt ka dahil ipapasok ko talaga sa hukote mo na kailanman ay hindi tayo mamahalin ng mga mayayamang yan. Siyempre yung gusto nila yung kapantay nila. Ang nega mo talaga. May mga mahihirap kayang minahal ng isang mayaman, nakapangasawa ng mayaman. Pagpapalakas naman ni Lexus sa kanyang loob. Hindi naman kasi lahat ng mayayaman ay mababa ang tingin sa ating mahihirap kaya wag kang nega. Napahinga na lamang si Megan dahil alam niyang ipipili talaga ng kaibigan ang paniniwala nito. Ikaw ang bahala. Ang sakin lang naman kasi ay kapag nakapag-asawa ka ng mayaman, ang sasabihin ng mga tao ay gold digger ka, manggagamit kung ano-ano pa. Masyadong mapanghusga ngayon ng mga tao. Paliwanag ni Megan sa mahinahong boses. Hindi mo ako masisisi kung ganyan na lang ako magsalita. Isang halimbawa na lang si Mama at si Papa. Dagdag pa ni Megan at napabuntong hininga bago nag-iwas ng tingin. Hindi marangya ang buhay niya. Kahit papaano ay may kaya sila sa buhay. Tanging ang kanyang ina na lamang, ang kanyang kasama, at may kapatid siyang 2 babae. Hindi siya ang panganay dahil may isa siyang kuya sa side ng papa niya. Sorry, akla. Saad ni Lexus. Hoy, ano ka ba naman? Bakit ka nagsasorry? Para kang ewan dyan. Don't say sorry dahil wala namang dapat ihingin ng sorry. Sorry, kasi alam kong naalala mo na naman ang nangyari sa mama mo. Napabuntong hininga si Megan. Isang dahilan kung bakit hindi rin gaanong maganda ang tingin niya sa mayayaman ay dahil sa nangyari sa kanyang ina na niyurakan at tinapakan ng pagkatao nito ng asawa ng kanyang ama. Sa madaling salita, naging kabit ang kanyang ina. Pero ito talaga ang tunay na mahal ng kanyang ama. Pero dahil kasal ito sa isang mayamang babae, ay wala naman sila magagawa. Pangalawang pamilya lang sila, hindi legal, kaya wala silang karapatan. Sadyang ayaw ko lang sa mga mayayaman kaya ganun na lang ako kasi alam mo naman, hindi naging maganda ang ginawa nila sa mama ko. Kaya sana, wag lang talaga magtagpo ang landas namin ng babaeng yon. Dahil wala akong pakialam kung kaidaran siya ni mama at asawa siya ni papa. Hindi maganda ang ginawa niya sa mama ko at sobrang sakit kay mama. Kaya sana lang talaga dahil nanggigigil ako sa kanya. Mariin at dahan-dahan ang pagkakasabi ni Megan. Naaawa siya noong panahong nasaksihan niya kung paano tapakan ng asawa ng papa niya ang kanyang ina. Kaya hindi siya masisisi kung gano'n na lang ang nararamdaman niya. Alam kong hindi naman lahat ng mayayaman ay talaga mapagmataas. Pero dahil sa kanya at sa mga sinabi niya kay mama, nag-iba talaga ang tingin ko sa kanilang lahat. Kaya hindi mo ako masisisi. Napatango naman si Lexus at naiintindihan ng kaibigan. Naiintindihan ko akla kaya pasensya na talaga. Isang hingi mo pa ng pasensya ay baka putulin ko na yung pinagmamalaki mo. Banta ni Megan, kaya tumabi si Lexus at pinagdikit ang kanyang hita. Grabe ka naman akla, wag naman ang alaga ko. Ito na nga lang pinagmamalaki ko sa lahat ng mayroon ako. Ani Lexus na ikinairap lamang ni Megan. Umalis na ito at nagtungo sa kanilang tahanan. Nakita niya agad ang kanyang ina sa labas ng bahay nila na nagbabalot ng tuyo para ipaninda. Ma, ba't yung ginagawa yan? Diba sabi ko ay ako na ang gagawa niyan pagka-uwi ko? Bungad niya sa kanyang ina at tagmano. Wala naman kasi akong ginagawa anak, kaya naisipan kong gawin na. Mahinahon na sagot ng kanyang ina. Kayo talaga ma,
Matigas talaga ang ulo nyo. Ito po pala may pasalubong akong merienda. Sakto po. Merienda muna kayo? Magalang na saad ni Megan at inilapag sa lamesa ang plastic na dala niyang may lamang tinapay at palaman. Simple ang kanilang pamumuhay at si Megan ay malambing sa kanyang ina. Magalang ito sa lahat, kaya naman maraming natutuwa sa kanya. Malambing at mabait rin ito sa kanyang mga kapatid. Ayaw na ayaw niyang napapahamak ang mga ito dahil sila na lang magkakasama sa buhay. Wala silang sustento na nakukuha sa kanyang ama, ngunit wala siyang pakialam doon. Dahil kaya namang mabuhay mag-isa at hindi niya kailangan ng sustento at pera ng kanyang ama. Simula din ang may nangyari sa kanila at sa pagitan ng asawa ng kanyang ama ay lumayo na ang loob ni Megan sa kanyang tatay at talagang wala na siyang pakialam dito. Ang iniisip niya na lang ay ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mama. Napakabait mo talagang bata. Mahal na mahal talaga kita, anak. Patawarin mo ang mama kong naranasan at nasaksihan mo noon ang dapat hindi mo nakita. Mahinahong sambit ng kanyang ina. Napakamot ng ulo si Megan dahil pagdating talaga sa ganong usapan ay ayaw niya, lalo na kapag nakikita niya ang kanyang ina na nahihirapan. Ma, wala na sa akin yun. Mabuti na lang din at nasaksihan ko yun dahil naging malawak pa ang aking isipan sa mundo ng mayayaman. Kaya alam mo na, ayoko maging mayaman. Sagot ni Megan. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang mahabang buhok. Hindi ka dapat nadadamay sa kung ano nangyari sa amin ng iyong ama. Pero hindi naman kita masisisi kung may galit o tampok ang nararamdaman sa kanya. Basta si mama ay free palagi para sa iyo. Sa inyo ng mga kapatid mo, kapag may problema kayo o nais na ikwento sa akin, dahil talaga makikinig si mama. Mahinahon na sabi ng kanyang ina. Ano ka ba naman ma, wag na nga tayo madrama. Tsaka, okay na kayo sa akin at ang mga kapatid ko. Sapat na kayo ma. Di ko na kailangan si papa. Wala na din naman akong pakialam sa kanya. Tayo-tayo na lang. Mahinahong saad ni Megan, dahilan para mapangiti ang kanyang ina. Halika nga kay mama. Anang kanyang ina at lumapit naman si Megan. Niyakap siya nito at hinaplos ang kanyang buhok at hinalikan ng tuktok ng ulo. Basta tandaan mo palagi na mahal kita. Mahal na mahal ka ni mama at sapat na rin kayo sa akin na mga kapatid mo. Hindi man tayo buo, at least masaya at mababait pa ang mga anak ko. Magaganda pa at mana sa akin. Siyempre naman ma, ang ganda kaya ng mama namin. Kaya magaganda rin kami mga anak niya. Ngiting saad ni Megan na nambobola pa. Ikaw talaga? O siya, pumasok ka na sa loob. Humiwalay si Megan sa pagkakayakap sa kanyang ina. Ama, oo nga po pala. Mag-a-apply ako sa Saavedra Company Doon kay Mr. Eros. Siya yung CEO. Naghahanap kasi siya ng sekretarya. Pagsisinungaling niya sa kanyang ina. Sure ka ba anak? Mayaman yun. At baka husgahan ka. Nag-aalalang saad ng ina. Hindi naman po siguro ma. At saka marami akong nakukuhang balita na hindi naman yun ganun. Sabi-sabi pero hindi ko sure, lalo na at wala pa naman ako sa kumpanya niya. Hindi ko naman alam ang totoo niyang ugali, kaya hindi ko muna siya i-judge. Pero kapag hindi maganda yung ugali niya, saka ko siya i-judge. Mahabang sabi ni Megan, kaya natawa silang dalawa ng kanyang ina. Ikaw talaga? Proud na proud talaga ako sa'yo. Ngumiti si Megan. At proud na proud din ako sa inyo ma. Dahil sa daming nangyari sa buhay natin, hindi ka sumuko. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat pagdating sa pagiging matapang dahil hindi mo kami sinukuan at ang mga problema. You're the best mom in the world
at walang papantay na kahit na sino sa pagiging best mom mo. Proud na sabi ni Megan nang may malawak na ngiti sa labi. Makikita rin sa kanyang mata ang pagmamalaki at paghanga sa kanyang ina. Samantala, sa kumpanya ng isang Saavedra, "Sir, marami ngayon na mag-a-apply at marami rin po bukas." Saad ng kanyang sekretaryang lalaki. "Oh, pasok naman ba sila sa mga requirements?" Tanong ni Eros. "Pasok naman ang iba, sir, pero ang iba hindi po. Pinipili po naming mabuti kaya hindi pa namin na-finalize yung listahan." "That's good. Saka nyo na ipakita sa akin kapag final na. At kapag okay na, saka na ako pipili." Tumango ang kanyang sekretarya. "Yes, sir. You may leave now." Utos ni Eros. Bahagya munang yumuko ang kanyang sekretarya para magbigay ng galang sa kanya. Napasandal naman si Eros sa kanyang swivel chair nang magring ang kanyang telepono. "O bakit?" Tamad na tanong niya sa kanyang kapatid na si Aldous. "Kuya, may naka one night stand ako." Sigaw ni Aldous, kaya inilayo niya ng bahagya ang kanyang phone sa kanyang tenga. "Really, Aldous? Kaya ka tumawag para lang sabihin sa akin yan? Palagi ka namang may nakaka one night stand." Iling na sagot ni Eros na tinawanan na lang ng pagak ang kapatid para hindi maramdaman na hindi siya naiirita. Siya ang kuya sa kanila at pumapangalawa ang kapatid niyang si Aldo sa kanya. Playboy ito at matinik sa mga babae. Hinahayaan niya lang naman ng kapatid dahil malaki na ito. Kakaiba kasi siya, kuya. She's so pretty. May kakaiba rin sa kanya. Hindi siya yung basta babae lang. And you know what? Yung nakakagulat? Tanong ni Aldo sa kabilang linya habang may ngisi sa labi. "What?" Walang ganang tanong ni Eros. "She's a virgin, kuya. Kaya pala ang sikip-sikip niya." Sagot ni Aldo sa tumawa pagkatapos. Napabugan na lang ng hangin si Eros at napahilot sa kanyang sentido dahil sa kanya ay wala siyang pakialam sa sinasabi ng kapatid niya. Sanay na siya rito, lalo na sa pagkukwento nito na may nakaka one night stand daw ito. "Oh, gumamit ka ba ng kondom? Kapag ikaw nakabuntis dyan, Aldous, iiyak ka na lang talaga." Sagot ni Eros. Napakamot sa ulo si Aldous sa kabilang linya. "Yun nga, kuya eh. Hindi ko matandaan kung may ginamit ba akong kondom. Hindi ko na maalala. Basta ang naalala ko lang ay yung pagtatalik naming dalawa. She's so tight." Tuwang sagot nito. "Masyado ka dyang tuwang-tuwa. Kapag nabuntis mo ang babaeng yun ay karma ka talaga. Literal na magbabago ka." Sagot ni Eros na tinawanan ng kapatid, kahit na wala namang nakakatawa sa kanyang sinabi. "Asus! Kung hindi man ako gumamit ng kondom ay sure ako hindi siya mabubuntis. Dahil isang beses lang naman kami nag-sex. Kaya for sure, safe ako." "Ikaw bahala. Hinahayaan lang kita dyan. Pero tatawanan talaga kita kapag kinarma ka at kapag nakaharap o nakatagpo mo ang babaeng magpapabago sa'yo. Sana mabuntis mo ang babaeng naka one night stand mo." "Grabe ka naman, kuya. Huwag ka naman ganyan magsalita. Hindi ko tuloy maiwasan na matakot na baka magkatotoo. Parang hindi ka naman, kuya." "Huwag kang mag-emote dyan. I'm just saying the truth, Aldous. Kahit na isang beses lang may nangyari sa inyo, ay may chance pa rin na mabuo. Lalo na kung hindi ka talaga gumamit ng proteksyon." Pangaral ni Eros sa kapatid na napanguso na lang sa kabilang linya. "Sure akong hindi ko siya mabubuntis. Tsaka parang sinusumpa mo na ako ah. May galit ka ba sa akin, kuya? Parang may galit ka eh. Kung makapagsalita ka." Napailing na lamang si Eros at napahilot sa kanyang sentido dahil nagiging isip bata na naman ang kanyang kapatid. "Nagsasabi lang naman ako dahil kapatid pa rin kita. Matuto ka na sana dahil hindi isang laruan ng mga babae
na pagkatapos mong gamitin at pagsawaan ay tatapon mo na lang ng basta. May feelings din sila. Nasasaktan. Kaya masakit sa mga babaeng nakakatalik mo na ganun lang ginagawa mo sa kanila. Wow, ikaw ba yan kuya? Seryosong sambitos. I'm serious, Aldos. Hindi ako nagbibiro, kaya umayos ka. Sinasabihan naman kita, kaya sana pumasok sa utak mo dahil talagang iyak ka. Saad pa ni Eros. Napakamot na lang sa noo si Aldo sa kabilang linya dahil talagang natatahimik siya kapag ano na ang usapan ng kuya niya. Alam niyang seryoso na ito, kapag ganon kaya nakikinig siya at pumapasok talaga sa kanyang utak ang mga sinasabi nito. Nakikinig naman ako kuya, pero dito ako masaya eh. Masaya? Masaya na pinaglalaroan mo ang mga babae? Na parang sex toy mo lang sila? Lalo na ang mga babaeng nagkakagusto sa'yo ay parang wala lang sa'yo. Kapag gusto mong mapunan niyang kalibugan mo ay pupunta o tatawagan mo lang sila? Pagkatapos sila mapunan ay parang wala lang nangyari, ganun ba Aldous? Seryosong mahabang tanong ni Eros sa kanya. Hinahayaan niya ito, ngunit nagbibigay siya ng kanyang opinyon at payo sa kapatid. Pinapangaralan at sinasabihan niya ito kahit na hinahayaan niya sa maling ginagawa. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo at magsabi ka ng kung anong tama, Aldous. Hihintayin ko na lang talaga ang karma mo at ang pag-iyak mo sa isang babae. Kuya, grabe ka na, para ka nang si mami kong magsalita. Isipin mo na lang, Aldous, may bunsong kapatid tayong babae. Paano kung sa kanya mangyari ang ginagawa mo sa mga babae? Di ba masakit sa atin bilang kuya niya? Isipin mo na lang ang bunsong kapatid natin kapag nangyari sa kanya yan. Mahabang litanya naman ni Eros. Tanging pagkamot na lamang ng ulo ang nagagawa ni Aldous dahil talagang wala na siyang masagot sa kanyang kuya. Oo na kuya, magbabago na ako. But I can't promise kasi ang hirap tigilan ng nakasanayan na. Sagot ni Aldous. Teka kuya, ano nang nangyayari sa paghahanap mo ng girlfriend? Hindi ko rin talaga maintindihan yung trip mo. Tanong ni Aldous sa kanyang nakatatandang kapatid. Wala ka na doon. Pakialaman mo na lang ang buhay mo at huwag sa akin. Saad ni Eros. Nagtatanong lang naman ako. Pero kailan ka daw pupunta sa birthday ni Seth? Inaasahan kang pumunta. Yung leader ng aming frat? Saad ni Aldous at ngumisi. May isang grupo sila ng fraternity kung saan si Eros ang isa sa mga leader. Nabuo na nila ito nung high school pa sila dahil mga basag ulo sila. Naisipan na lang nilang bumuo ng frat na uso sa kanilang school dati. Sangkot sila sa mga away, kaya palagi silang napapatawag sa guidance noon. Sabihin mo kay Seth ay pupunta ako. Susuntukin ko pa siya dahil sa pagsapak niya sa akin. Saad ni Eros na naiirita na. Napatawa naman si Aldo sa kabilang linya. Lakas ng loob niyang suntukin ang leader ng frat. Ikaw ba naman kasi, ba't mo hinalikan ng girlfriend niya? Tanong ni Aldous na may pang-aasar sa tono. Excuse me? Girlfriend niya ang humalik sa akin at hindi ako. Kasalanan ko ba yun? Epal din yung girlfriend niya. Halatang hindi maganda ang ugali. Mukhang lalandiin lahat ng miyembro ng frat natin. Bahagya ng seryoso ang boses ni Eros nang sabihin yun. Hindi din talaga maganda ang pakiramdam ko sa girlfriend niya. Minsan niya na din ako nilandi eh. At nilandi mo rin pabalik. Syempre naman. Maganda rin ang girlfriend niya, no? Malaki ang dibdib. Kaya hindi na ako magtataka kung marami nagkakagusto sa kanya. Hindi na rin kataka-taka kung bakit hindi siya iniiwanan ni Seth. Kahit na ilang beses na itong lumandi sa ibang lalaki. Magaling eh. Mukhang alam ko na nangyari sa pagitan yung dalawa. Sagot na Eros. Hindi naman kami gumawa ng milagro. Siya itong nagpaligaya sa akin at hindi ako. Ayoko rin.
dahil baka may rabies pa naiwan sa kanya si Seth. Saad ni Aldos na umakto pang nandidiri. Sira ulo. Totoo naman. Hindi ko siya angkinin dahil halatang naangkin na siya ni Seth. Himala ata na umayaw ka na sa isang babae. Lahat kasi pinapatulan mo. Prangkang sagot ni Eros, kaya napasimangot naman si Aldos. Kinabukasan, maagang nagising at nag-ayos si Megan. Susubok lang naman siya sa Saavedra Company at baka makuha siyang girlfriend ni Eros. Chance niya na din yun. Kasi may gusto siya kay Eros. Si Eros ay pantasya ng lahat. At isa na siya doon, kaya hindi na nagdalawang isip pa si Megan dahil pagkakataon na niyang makalapit at mahawakan si Eros. Simpleng paghanga at pagkagusto ang nararamdaman niya na mukhang magiging malalim at baka mas mahulog pa siya lalo. Ma, alis na po ako. Paalam na sigaw ni Megan sa kanyang ina. Ingat ka anak. Sigaw naman ito na nagluluto sa kusina. Nakangiting nagpunta si Megan sa building ng Saavedra. Agad naman siyang pinapasok ng gwardya. Mukhang alam na nitong mag-a-apply siya dahil sa dala niyang folder at sa suot niyang skirt na maong tapos nakatop. May fashion sense din naman si Megan kahit na simple ang kanilang pamumuhay. Mukhang ang dami nag-a-apply. Ani Megan sa sarili at umupo sa bakanting upuan. Mahaba ang pila habang nakaupo sa pahabang upuan. Marami ang babaeng mukhang gusto rin na maging girlfriend si Eros. Attention everyone! Si Mr. Eros Saavedra ngayon ang makakaharap nyo at siya ang pipili sa kung sino sa inyo ang makakasama sa finals. Kagaya ng sinabi ko sa iba, once na nasama kayo sa final, ay doon pa lang mamimili si Sir Eros. Paliwanag ng isang babae. Ay, taray, may final evaluation pa? Ismid na saad ni Megan. Sa kalagitnaan ng paghihintay, ay kinausap siya ng babaeng nasa unahan niya. Mag-a-apply ka rin? Tanong nito. Oo. Casual na sagot ni Megan. Ang dami talagang nagnanais na maging boyfriend si Sir Eros, kaya ang saya na may pagganito siyang nalaman para bigyan ng babaeng nagkakagusto sa kanya ng chance na makasama siya at maging boyfriend. Kinikilig na saad ng babae na namumula pa ang muka. Oo nga ang daming nakapila at gusto mag-apply. Hindi naman lahat magiging girlfriend niya kasi isa lang naman ang kailangan. Pero nakakapagtaka pa rin ba't kailangan niya pa ng girlfriend? Nagtatakang tanong din ni Megan. Trip niya lang siguro. Alam niya din siguro na maraming babaeng nahuhumaling sa kanya. Pero okay na rin yun. Kasi makikita siya ng karamihan ngayon kaysa kahapon kasi iba nag-assist sa mga naunang nag-apply. Oo nga, pero swerte rin na mapipili niyang girlfriend. Imagine, isang Eros Saavedra na nagugustuhan ng halos karamihan na kababaihan na pangarap siya. Kaya swerte ang mapipili niyang babae. Sagot ni Megan. Ngumiti naman na babaeng kausap niya na bakas pa rin sa muka ang kilig at tuwa. Sana mapili niya ako. Manifesting talaga. Kinikilig na saad ng babae sa kanya. Umiling na lamang ng bahagya si Megan habang may ngiti sa labi. Malapit-lapit na rin siya. Ang mga ibang babae na naunang pumasok ay laglag ang balikat na lumabas at ang mga muka ay hindi maipinta at maipaliwanag. Sayang, pero okay lang. Pero sayang talaga dahil matagal ko na siyang nagugustuhan. Saad ng babaeng kalalabas lang ng opisina ni Eros. Ganyan talaga. Mukhang iba rin ang taste ni Sir Eros sa babae. Hindi porket maganda ka at malaki ang hinaharap mo, ay pasok ka na agad. Baka may hinahanap pa si Sir na katangian ng isang babae. Saad ng isang babaeng nakaupo sa unahan ng pila. Naku, good luck na lang sa inyo. Sagot ng babae at tuluyan ng umalis. Walang kabang nararamdaman si Megan.
dahil go lang siya sa flow at okay lang sa kanya kahit na hindi siya matanggap. Subok niya lang naman kasi ito kaya okay lang. Samantala, sa loob ng opisina ni Eros ay isang babae ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan na naghuhubad dahil desperada na siya maging girlfriend ni Eros. Matagal niya na kasi itong nagugustuhan. Dance! Utos ni Eros. Sumasayaw ng sensual ang babae na walang pakialam kung nakapanty at bra lang ito. Talagang gusto mo ah? Now leave. Walang hiyang saad ni Eros sa bored na look. What? Gulat na tanong ng babae. Umangat ang isang kilay ni Eros. I don't repeat my words. Leave. Hindi ganyang babae ang hinahanap ko. Nagtagis ang bagang ng babae at agad na sinuot ang hinubad niyang dress. Ganyan pala kasama ang ugali mo? Mariing saad ng babae na matalim na tumingin muna kay Eros bago siya umalis ng tuluyan. Napailing na lamang si Eros at aminado siyang hindi niya talaga gusto ang ganong babae. May respeto pa rin siya sa mga babae, hindi kagaya ng kapatid niya. Ayaw niya sa desperadang babae na gagawin ng lahat para lang mapasa kanyang lalaking nagugustuhan. Naghahanap siya ng magiging girlfriend, pero hindi niya ito sasaktan. Gusto niya lamang maranasan na maging boyfriend sa isang babaeng nagkakagusto sa kanya at babaeng gusto talaga siya at hindi ang kanyang yaman. Kaya pinipili niya talaga ang karapat-dapat na babaeng aalagaan niya at mamahalin. Alam niyang may tsansang mahulog siya sa babaeng mapapili niya na maging girlfriend. Sir, mukhang walang pumapasa sa standard niyo ah. Marami na naghubad sa harapan yung mga nauna, pero ayaw niyo. Napabuntong hininga na lamang si Eros. Ayoko talaga, papasukin mo na susunod. Agad namang pumunta ang kanyang sekretarya sa babaeng nag-a-assist na nakapila sa labas. Megan, dormitoryo? Anang babaeng nag-a-assist sa mga papasok sa loob. Thank you po. Magalang na sagot muna ni Megan sa babaeng tinanguan lang siya. Kung kanina ay wala siyang kabang nararamdaman, ngayon naman ay grabe ang kabang nararamdaman niya habang naglalakad ng dahan-dahan papasok sa loob. Ganun na lamang ang kanyang paglunok nang makita ang gwapong mukha ni Eros na kaninang walang gana ay nagkaroon ng pagkamangha sa mga mata. Name? Tanong ni Eros. Megan dormitorio, sir. Sagot ni Megan na muntik pang mautal dahil sa kaba. Akin na, ma'am. Saad ng sekretary at inabot naman ni Megan ang folder na naglalaman ng kanyang resume. Ibinigay ng lalaking yun kay Eros na agad namang binasa ni Eros. Kumunot ang noo ni Eros kaya nagtaka si Megan. Ba't kumunot ang noo niya? Dahil ba tunog dorm ang apelyido ko? Tanong ni Megan sa kanyang isipan. Nagtagal ang pagbabasa ni Eros sa resume ni Megan. Pero ang totoo ay hinihintay niya itong maghubad gaya ng babaeng nauna sa kanya. Hindi ka ba maghuhubad? Tanong ni Eros at nag-angat ng tingin kay Megan. Nagulat ang muka dahil sa tanong niya. What? Tanong ni Megan at tila hindi makapaniwala. Tinatanong ko kung hindi ka maghuhubad. Ulit na Eros. Naliit ang mga mata ni Megan habang nakatingin sa binata. What the heck, Mr. Saavedra? Ganyan ba ang pinapagawa mo sa mga babaeng pumasok dito na nauna? Hindi alam ni Megan kung maiinis ba siya. Bumaba na ang paghangay sa lalaki dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi niya akalain na ganun pala ang lalaking hinahangaan niya. Manyak at bastos. Sila ang kusang naguhubad para lang maging girlfriend ko. Kaya, inaakala ko ay gagawin mo rin ang ginawa nila. Mahinahon na pagpapaliwanag ni Eros. Napaismit si Megan.
Hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman na ganun ang mga babaeng unang pumasok sa opisina ng binata. Hindi sila hired dahil ganun ang ginawa nila. Napatikim si Megan at inayos muna ang sarili bago magsalita. Pwes sir, hindi po ako ganun. Hindi ako kagaya nila. Hindi ako maghuhubad sa harapan ng isang lalaki para na matanggap na girlfriend niya. Inaalagaan at iniingatan ko ang sarili ko. Kaya hindi ko gagawin yun. Kahit na kailangan ko pa ng pera para maitulong kay mama at pantusto sa pag-aaral ng mga kapatid ko, hindi ko pa rin gagawin. Kahit malaki ang sweldo. Mahabang dagdag ni Megan sa kanyang isipan. Tumikim si Eros at niluwagan muna ang kanyang necktie. Tinupi niya din hanggang siko ang puting long sleeve na suot at tinitigan si Megan pagkatapos. Are you willing to be my girlfriend? Payag ka bang maging girlfriend ko? Diretsang tanong ni Eros na muntik na ikabuwal ni Megan dahil sa gulat. Takte, ang speed naman. Pero willing na willing talaga ako dahil matagal ko na siyang crush. Willing to the max. Kaya sino ko para tumanggi? Maarte? Nasambit ni Megan sa kanyang isipan. Sure na ba kayo sa akin, sir? Baka joke lang yan o eme-eme. Marami pa rin sa labas ng mga nakaupo at nais makita kayo. At gustong matanggap bilang girlfriend nyo. Sagot ni Megan para itago ang kilig na kanyang nararamdaman. Hindi niya maiwasan na kiligin kay Eros kahit na yun lang ang sinabi nito. I'm sure Miss Megan Dormitorio, ikaw lang ang babaeng kakaiba sa lahat ng mga babaeng na unang pumasok rito sa opisina ko. I like your attitude. Hindi maiwasan ni Megan na mamula kaya napayuko siya ng bahagya para itago ito. Gusto niya nang tumili dahil sa sobrang kilig. Pero pinipigilan niya lalo ang sarili. Lalo na at crush niya ito. Baka mapaghalataan pa siya. Sure na ba talaga kayo, sir? Talagang willing po ako. Kaya nga po ako nandito kasi nagtry lang ako. At inaasahan kong hindi niyo ako matatanggap kaya unexpected po talaga natanggap niyo ako, sir. Pagdaldal ni Megan, kaya napangisi si Eros. Tanggap ka na. Now, will you be my girlfriend, Miss Dormitorio? Malambing na tanong ni Eros. Namula naman na mukha ni Megan dahil sa sobrang kilig. Naaakit siya sa boses ni Eros. Yes, sir. Girlfriend mo na ako. Masayang sigaw ni Megan pero hindi naman ganun kalakas. Come here then. Utos ni Eros sa malambing pa ring tono. Dahan-dahan na naglakad palapit si Megan sa kanya na nakayuko ang muka. Leave first. Utos ni Eros sa kanyang sekretary na lalaking tumango at agad na umalis. Nang makalabas ito kasabay ng paglapit ni Megan sa kanya, ay agad niyang marahan na hinila ang kamay ng dalaga. Kaya napaupo ito sa hita niya at agad naman siyang humawak sa bewang ng dalaga. May kung anong kuryenteng naramdaman si Megan dahil sa paghawak ni Eros sa kanyang bewang. You are mine, Megan. Sa akin ka na, kaya hindi ka na pwede sa iba dahil hindi ako marunong mamigay at makihati. Understood? Nagtaasan ang balahibo ni Megan dahil sa bulong nito. Napahawak si Megan sa kanyang skirt. Grabe ang kabog ng kanyang dibdib sa simpleng bulong na Eros sa kanyang tenga. Di sir, girlfriend yun na talaga ako at boyfriend talaga kita for real, diba? Ngumisi naman si Eros at marahan na hinalikan si Megan sa pisngi nito. Nahugot niya rin ang kanyang hininga. Tibok ng puso niya ay sobrang bilis at kinakabahan siya na ewan. Kinikilig na parang tanga. Yes, boyfriend mo, ako, at girlfriend kita. Kaya sa akin ka na. Hindi ka na pwedeng magkagusto sa iba. We are officially in a relationship. Couple na tayong dalawa kaya bawal ka sa iba. Di, bawal ka rin po sa iba. Sa akin ka lang din dapat. Nahihiyang saad ni Megan na pagak na tinawanan ni Eros.
Yes, Meg. Sa'yo lang talaga ako. Sayong-sayo ako. Nang aakit na bulong ni Eros sa kanya. Kinikilig ako, teka lang. Tagal na talaga kitang crush kaya wait lang sir. Time first muna. Ani Megan, kaya pagak na natawa si Eros. Really? Crush mo ko? Napatakip naman si Megan ng kanyang bibig nang ma-realize ang kanyang sinabi. Nadulas siya. Sir, may sinabi ba ako? Nagmamaang-maangan na tanong ni Megan. Amusement ang nakikita sa mukha ni Eros. Pinaharap niya sa kanyang mukha si Megan na nahihiya dahil sa sobrang pagkahiya sa huling sinabi nito. He liked the way Megan blushed. May kung anong ngiti sa kanyang labi at kabog sa dibdib dahil sa mukha ni Megan na parang akala mo ay dalagang kinikilig sa crush kong kiligin. You said you like me. Matagal mo na akong crush? Nang aasar na sabi ni Eros at tinitigan si Megan. Sinapo niya ang mukha ni Megan at tinitigan ito sa mga mata. Look at me. Utos ni Eros. Tumingin naman si Megan kay Eros sa mga mata nitong inaakit siya. Kagat niya ang kanyang labi, kaya bumaba ang tingin ni Eros doon. Megan, boyfriend mo ko at girlfriend kita. Kung ano ang ginagawa ng isang magkasintahan ay gagawin rin natin. Hahalikan kita at pwede mo akong halikan. Hahawakan ko ang kamay mo. I'm a clingy boyfriend, Megan. Malambing na saad ni Eros, kaya mas lalong bumilis ang kabog ng puso ni Megan. Sir. Mas naging malalim ang pagtingin ni Eros kay Megan, na unti-unting lumalim ang paghinga dahil sa paraan ng pagtitig ni Eros sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Eros sa dalaga hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Napaawang na lamang ang labi ni Megan. Pumikit ang kanyang mga mata at hinayaan na halikan siya ni Eros. Napahawak si Megan sa kanyang balikat. Nang maghiwalay ang labi nila ay tumawa ng pagkakang binata. You like my kisses, huh? Nang aasar na sabi nito. Samantala, sa kabilang dako naman, who's that bitch? Gigil na tanong ng isang babae. She's Megan. Megan who? Megan Dormitorio. Oh, Megan? Yung babaeng kaaway natin nung high school? Tanong ng babae. She's Sydney. Maganda at mayaman, hinahangaan at nagugustuhan ng maraming kalalakihan. Ang kanyang ganda ay parang pang-beauty queen. May gusto siya kay Eros, matagal na. At kinaiinisan niya talaga ang babaeng si Megan dahil high school pa lamang sila ay bad trip na siya dito. At mas lalo lamang siyang nainis nang malamang ito ang girlfriend ni Eros sa Avedra, ang lalaking kanyang nagugustuhan at mahal. Oo, siya nga. Inis na napairap si Sydney at ininom ang champagne. Talagang pinagtatagpo kami ng tadhana. Hindi pa ako nakakabawi sa kanya sa ginawa niyang pagpapahiya sa akin nun. Gigil na saad ni Sydney habang matalim ang tingin sa kung saan. Kalma, wala pa naman siya. Kapag nakaharap mo, agad mo sa bunutan na makabawi ka. Sagot ng kanyang kaibigan. Talagang hindi lang sampalat sa bunot na matitikman niya sa akin. Bumalik na naman ang inis na nararamdaman ko sa kanya. Matagal na, kaya magtutuos kaming dalawa ngayon. Hindi rin siya nababagay kay Eros dahil ako lang bagay sa lalaking yun. Saad ni Sydney na dahan-dahang ngumisi. Support lang ako sa'yo pero ingat ka rin. Matapang din ang babaeng yun. Anang kanyang kaibigan sa kanya. No, noon lang siya sobrang tapang dahil marami siyang kakampi. Maraming kumakampi sa kanya kaya matapang siya na lumaban. Pero this time, hindi na dahil wala na ang mga taong kakampi niya. Kaya tingnan natin kung sino ang magiging kawawa sa aming dalawa.
Sige lang girl, go! Huwag mong hayaan na matalo ka ng babaeng yun at mapahiya na lang. Napairap si Sydney. Hindi ko talaga hahayaan. Marami siyang kasalanan sa akin nung high school. Hindi lang ako gano'ng nakagante dahil may mga kakampi siya. Pinag-cross niya ang kanyang mga binti. Maldita ang kanyang muka. Dagdag pa ang itim na lipstick nito sa kanyang labi na nagdagdag ng katarayan. She's a bitch. Ipakita mo talaga sa kanya na hindi siya nababagay kay Eros. Todo mo na ang pagpapamukha mo sa kanya. May kahinaan na rin naman ang babaeng yun. Kaya kaya mo na yun. You don't need my help. Dahil mas maganda kung ikaw na lang gumawa. Dahil mas masama naman na ugali mo sa akin. Saad ng kanyang kaibigan at inikot ang mga mata. Parehas silang malditang dalawa. Pero mas malala lamang si Sydney na halos karamihan na sa mga kasambahay niya ay umalis sa kanya. Dahil hindi nakakayanan ng pag-uugali niya. At wala naman siyang pakialam dun. Who cares by the way? Wow! We are the same lang na masama ugali. Pero aaminin ko, mas malala ako sa'yo. May pagkamabait ka pa rin. Kasi unlike me, wala akong ganun. Napairap na lang din ang kanyang kaibigan. Sanay na sila sa isa't isa. At aminado naman sila nagpaplastikan lang sila. Sa kabilang banda, Ma! Napatigil sa pagtawag sa kanyang ina si Megan. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaawang ng bahagya ang kanyang bibig nang makitang lalaking bumungad sa kanya. Eros, ano ginagawa mo rito? Tanong niya at naniliit ang mga mata. Sinusundo ko ang girlfriend ko. Ngiting sagot nito sa kanya. Megan, anak, may bisita ka. Oh, iho, nandito ka na pala. Mahinahon na saad ang ina ni Megan. Napalunok ang dalaga. Agad namang nagmano si Eros sa kanyang ina. Magandang umaga po, Mama. Ngiting bati ni Eros. Mama? Takang tanong ng ina ni Megan. Ay opo, boyfriend po ako ng isang magandang anak nyo na ang pangalan ay Megan. Malawak ng iting sagot ni Eros, kaya nanlaki ang mga mata ni Megan dahil sa gulat. Ano? Boyfriend ka ng anak ko? Gulat na tanong ng ina ni Megan. Opo, Mama. Nice meeting you po. Magalang at nakangiting sagot ni Eros. Sus ko, Mariosep, aatakihin ako sa gulat. Anang ina ni Megan na napahawak sa kanyang dibdib. Sinabi niya mag-a-apply lang siya sa inyo bilang sekretary. Tapos pag-uwi boyfriend ka na pala. Hindi ba ito biro? Tanong ng ginang. Napatawa ng pagak si Eros at hinapit ang bewang ni Megan. Nagulat pa rin at hindi pa rin alam ang sasabihin. Dahil sa biglang pagsabi ni Eros sa kanyang ina. Hindi po, ma'am. Mahal ko po ang anak niyo. Sagot ni Eros kaya lumingon sa kanya si Megan. Teka lang, doon tayo sa sala mag-usap. Megan, ipaliwanag mo sa akin ito ng mabuti. Saad ng ina ng dalaga na hindi pa rin makapaniwala. Nang makaalis ito, ay agad kinurot ni Megan sa tagiliran si Eros. Bakit mo agad sinabi kay Mama? Tsaka bakit ka nandito? Diba sinabi ko naman sa'yo na wag na muna nating sabihin? Ikinakahiya mo ba ako, babe? Nanliliit na mga matang tanong ni Eros sa kanya. Siguro may iba kang boyfriend kaya ayaw mo makilala ko ni Mama, no? Dagdag pa ni Eros, kahit na biro lang naman yun. Gusto niya lang talagang asarin si Megan na mas lalong nanliliit ang mga mata dahil naiirita ito. Seryoso ka, Eros? Mukha ba akong may iba? E di sana hindi na lang ako nag-apply na maging girlfriend mo. Sagot ni Megan. Hinapit na Eros ang bewang ni Megan na napahawak naman sa kanyang dibdib. Good morning, my lovely girlfriend. Malambing na sambit ni Eros at pinataka ng isang mababaw na halik sa labi si Megan. Good morning din. Pero may kasalanan ka pa sa akin at hindi ko makakalimutan.
Ani Megan kaya napatawa na lang si Eros. Girlfriend ko. Hindi naman kasalanan yun. Nagpakilala lang ako kay mama. Mama? Kailan pa naging mama ang mama ko? Siyempre girlfriend kita. Kaya mama ko na rin ang mama mo. Tas sa susunod, ikaw naman na ipakikilala ko sa parents ko. Ayaw mo ba nun? Saad ni Eros at kumindat kay Megan. Ikaw? Ang landi mo no? Ang aga-aga ay ganyan ka. Huwag kang kumindat-kindat dyan. Bakit naman girlfriend ko? Kinikilig ka ba? Kiss na lang kita. Pang-aasar ni Eros at akmang hahalikan si Megan nang agad itong lumayo sa kanya. Leche ka. Ayusin mo mamaya kapag tinanong tayo ni mama dahil talagang magagalit yun kapag nalaman yung girlfriend mo ko. Bayaran na girlfriend mo. Natigilan si Eros. Hindi niya nagustuhan ng huling sinabi ni Megan dahil hindi ganun ang turing niya sa dalaga. Espesyal na si Megan sa kanya at alam niyang nahulog agad siya sa dalaga. Love at first sight dahil kakaiba ito sa mga babaeng nakilala niya at ang kabog ng puso niya ay kakaiba rin lalo na kapag nakikita niya si Megan at nagkakalapit silang dalawa. Opo, aayusin ko po. Sagot ni Eros. Umirap lang si Megan at nauna na siyang maglakad papunta sa sala. Layo. Strict ang utos ng ina ni Megan na magtabi silang dalawa sa sofa. Hindi porket boyfriend ka ng anak ko ay hahayaan ko na lang kayo. May limitasyon. Strict ang dagdag pa nito. Napalunok si Megan dahil ngayon niya lang nakitang strict ang kanyang ina. Yari yata ako kay mama. Akala ko pa naman pwede na mag-boyfriend. Saad ni Megan sa kanyang isipan. Mama, aba, kanina hinayaan lang kita. Pero ngayon grabe. Sige, tawagin mo na lang ako mama. Napakamot si Megan sa kanyang ulo dahil sa sinabi ng ina. Napatawa naman ng mahina si Eros. Ganito po kasi mama. Mahal na mahal ko ang anak nyo at handa ko po siyang pakasalan kahit na sang simbahan pa o ilang simbahan pa yan. Mahinahon na panimula ni Eros. Kasal? Kasal na agad ang nasa isip mo, iho? Iba talaga kayong mga Saavedra. Masyadong mabibilis. Seryoso ka ba talaga sa anak ko? Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Mahinahon ang boses sa tanong ng ina ni Megan. Hindi ko rin po alam. Basta, mabilis na lang po ang kabog ng puso ko kapag nakikita ko siya. Kapag magkalapit kami. Mahal ko po ang anak nyo. Kaya sana makuha ko po yung basbas nyo bilang pagtanggap sa relasyon namin. Magalang at mahinahon na saad ni Eros. Ano ba naman tong lalaking ito? Masyadong pinapakilig sa mga sinasabi niya kahit hindi naman totoo. Pero okay na. At least kinikilig ako. Kunwari totoo na lang. Ani Megan sa kanyang isipan. Aba, boto talaga ako sa inyong dalawa. Sa relasyon nyo. Ganda ng sagot ah. Hindi naman halatang pinaghandaan. Biro ng ina ni Megan kay Eros. Ay hindi po talaga. Papakasalan ko po si Megan. Kaya sana po hayaan nyo kami. Papakasalan ko po muna siya. Seryoso na ang boses na sabi ni Eros. Napalingon si Megan kay Eros na seryoso ang muka. Bumibilis naman ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya maintindihan pero parang totoo na ang sinasabi ng binata sa kanyang ina. Walang problema pero wag niyo munang madaliin. Mag-enjoy na muna kayong dalawa. Hindi na ako magtatanong pa iho. Pasensya na sa inasal ko kanina. Gusto ko lang naman makumpirma kung talagang seryoso ka ba talaga sa anak ko. Pero hindi na kailangan pa dahil sapat na sa akin ang sinabi mo bilang patunay. Mahinahon na mahabang sambit ng ina ni Megan. Umusli ang ngiti sa labi ni Eros. Maraming salamat po mama. Makakaasa po kayo hindi ko sasaktan si Megan. At aalagaan at mamahalin ko po siya na higit pa sa sarili ko. Napangiti si Megan nang lumingon si Eros sa kanya nang umiti sa kanya at kumindat. Doon na nag-umagahan si Eros sa bahay nila Megan.
Katuwaan nito ang ina ni Megan na halos silang dalawa lang nagtatawanan sa may lamesa habang nag-uusap. "Girlfriend ko!" Sigaw ni Eros nang maunang maglakad si Megan. "Babe, wait for me!" Nag-cross arms si Megan at umirap bago lingunin si Eros. "Babe, ba't mo naman ako iniiwan bigla? Nagtatampo ka ba dahil close na kami ni Mama?" Napaangat ang isang kilay ni Megan. "Ba't naman ako magsiselos, Aber? Huwag ka nga pa-issue dyan. At saka walang problema sa akin kung nag-uusap kayo ni Mama. Mabuti na rin yun." Kaswal na sagot ni Megan na ikinangiti ni Eros, kaya tumaas palalo ang kilay ni Megan. "What? Ba't kang umingiti dyan? Baliw ka na yata eh." Hinapit ni Eros ang bewang ni Megan at hinalikan siya sa pisngi. "Selos ang babe ko." "Huwag ka nang magselos, babe. Ikaw lang naman ang mahal ko. I love you." Paglalambing ni Eros sa kanya. Umirap lang si Megan para itago ang kilig na nararamdaman. "Huwag ka nga dyan. Wala naman si Mama sa harap natin. Huwag ka na magpanggap." Ganti ni Megan na siyang ikinaseryoso na mukha ni Eros. "Hindi to pagpapanggap, Megan. I like you too. And I'm falling for you too. Kaya hayaan mo ko ipakita sa iyo nararamdaman ko. Don't think na laro lang ito. Na pinaglalaruan lang kita. Dahil unang kita ko pa lang sa'yo nahulog na ako." Hindi nakaimik si Megan. Gulat siya sa pag-amin ni Eros sa kanya. Hindi niya inaasahan na nahulog na pala agad sa kanya ang binata. "Hindi to laro lang, Megan. Seryoso ako, kaya dapat ganun ka rin. Akin ka, girlfriend kita, at mamahalin pa talaga kita ng sobra." Dagdag pa ni Eros at hinalikan ng tuktok ng ulo ni Megan. Napangiti na lang si Megan at ipinalibot sa bewang ni Eros ang kanyang mga braso. Hindi sila magkasama papunta sa office ni Eros dahil may pinuntahan na importante si Megan na agad namang naintindihan ng binata. Hinatid niya pa ito papunta bago siya nagtungo sa office ng may ngiti sa labi. "Mukhang maganda ang umaga niyo, sir. Napakalawak ng ngiti niyo." Saad ng kanyang sekretarya. Sumipol-sipol si Eros habang nakasandal sa kanyang swivel chair. Malawak ang ngiti at masaya siya sa kanyang nararamdaman. "I love her, Rando. I love her." "Mukhang na-love at first sight na agad kayo, sir ah. Nung una pa lang ay alam ko na. Nung pinaalis niyo ako. Sana siya na talaga ang babaeng para sa inyo." "Of course, Rando. Ngayon ko lang naramdaman ng kasiyahan na to. Ganito pala magmahal. Sobrang saya sa pakiramdam. Yung puso ko bumibilis ng tibok. Ang laki ng epekto niya sa akin. I want her to be my wife." Malawak ang ngiting litanya ni Eros. Umiling ang kanyang sekretarya ng bahagya. "Mukhang tinamaan na nga talaga kayo, sir. Nako, sir, huwag niyo nang pakawalan yan. At sana ay mahalin niya rin kayo kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. Masaya ako para sa inyo, sir." Saad ni Rando sa kanya, kaya mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi. "Yes, she's mine now, Rando. Ako lang ang lalaking papakasalan niya at hindi ako papayag na hindi ako ang mapakasalan niya. Dapat ako lang. She's mine and I'm hers." Ngiting sagot ni Eros. Umiling na lang si Rando dahil halatang mahal na talaga ng kanyang amo, si Megan. Sa ngiti pa lang ni Eros at sa mga mata nitong nagniningning sa saya, ay halatang halata na minamahal niya ang dalaga. "Mababaliw na yata ako, Rando. Iba ang binigay niya epekto sa akin, parang ginayuman niya ako. Good luck, sir, sa inyong dalawa. Paniguradong mamahalin din kayo ni Ma'am Megan, lalo na at ideal man pa kayo. Swerte niya, sir, dahil ngayon lang kayo nagmahal ng ganyan. After many years, ay minatipuhan ka ng babae." Sa tagal na kasing nabubuhay ni Eros sa mundo, ay ngayon lang siya nagmahal ng ganito. Pagmamahal na kanyang nararamdaman ngayon para kay Megan. Maayos ang relasyon ni na Megan at Eros na talagang totoo na. Hindi na nagpapanggap at may bayad dahil
umamin na sila sa isa't isa. Nanligaw si Eros kay Megan at talagang tinutuon niya na. Patagal ng patagal, ay mas lalo siyang nahuhulog kay Megan. Mas lalo niya itong minamahal. Kaya mas tumindi ang kagustuhan niyang hindi na ito pakawalan pa. Baliw na kung baliw. Pero baliw talaga siya magmahal para sa dalaga. "What are you doing here, Sydney?" Takang tanong ni Eros nang mag-angat siya ng tingin. Ang kaninang ngiti sa kanyang labi ay nabura dahil ang akala niya ay si Megan ang pumasok pero si Sydney lang pala. "Oh, hon, I miss you so much." Sambit ni Sydney. Naging seryoso ang mukha ni Eros. Hindi siya natuwa na makita si Sydney sa kanyang harapan. Obsessed na ito sa kanya. Yun ang pagtingin ni Eros sa pagmamahal ni Sydney na sinasabi nito sa kanya. "Leave, Sydney. Umalis ka din ngayon sa harapan ko at baka biglang pumasok ang girlfriend ko at iba ang maisip niya." "Han, hindi ka ba masaya na nandito ako? At saka, I can make you happy. And I can please you rin." Malanding saad ni Sydney. Imbis na matuwa si Eros, ay nagtagis ang kanyang bagang. Mas lalo siyang hindi natutuwa. Ilang beses niya na itong tinaboy pero hindi pa rin nadadala si Sydney. Habol ng habol pa din sa kanya kahit pinapamukha niya na hindi niya ito gusto. "Mukhang hindi ka naman mapapaligaya ng girlfriend mo sa kama. Ako na lang magpapaligaya sa iyo, Han. Kaya wag ka nang tumanggi pa." Malanding saad nito sa kanya. Tumalim ang tingin ni Eros sa dalaga na nagkakagat labi na inaakit siya. Kaya hindi niya magustuhan si Sydney dahil dito. Desperada ito na pinakaayaw niya sa lahat. "My girlfriend makes me happy, Sydney. Walang makakapantay na kahit kanino kay Megan. Kaya kahit na anong gawin mong pangaakit dyan, hindi ako naaakit. Dahil si Megan lang ang mahal ko." Diretsang saad ni Eros na siyang naging dahilan kung bakit tumalim ang tingin ni Sydney sa kanya. "Hanggang ngayon ba itataboy mo ako, Eros? Hanggang ngayon ba wala pa rin? I love you so much, Eros. Ako na lang. Ako na lang, please." Halos nagmamakaawang saad ni Sydney, ngunit hindi nakaramdam ng awa si Eros. "Sydney, you deserve someone. You deserve better. Huwag kang magpakatanga at maghabol sa isang kagaya ko dahil hindi ko talaga kayang suklian kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin." "No, you're mine, Eros." Sigaw ni Sydney na agad lumapit kay Eros at walang pasabing hinalikan si Eros na mabilis sa labi. Na siya namang tinulak kasabay ng paghila ng kung sino sa buhok ni Sydney. "How dare you to kiss my man? Sinabi niya na hindi kanya gusto. Kaya bakit pinipilit mo rin sarili mo sa kanya? Timping-timpi ako na wag pumasok dito at nakikinig lang sa labas. Pero ang ganyang halikan mo ang lalaking pagmamayari ko? Talagang kakalbuhin kita." Sigaw ni Megan na hawak pa rin ang buhok ni Sydney na hinila niya. "Ouch! Don't touch me, bitch!" Sigaw ni Sydney na bumawi naman. "Bitch talaga ako. Dahil sa akin ang lalaki nilalandi mo at hinahalikan mo." Mariing saad ni Megan at mas hinila pa ang buhok ni Sydney na halos kalad ka rin na. "Ouch! Bitawan mo ako! Don't touch me! Ouch! My hair!" Daing na sigaw ni Sydney dahil ramdam niya ang sakit sa kanyang anit. "Nasasaktan ako!" Sigaw pa ni Sydney at hinawakan ng kamay ni Megan na nasa kanyang buhok. "Talagang masasaktan ka. Alam mo kung paano ako manakit kaya umayos ka." Gigil na saad ni Megan at agad na binitawan ang buhok ni Sydney. Kasabay ng pag-ayos ni Sydney sa kanyang buhok, ay isang malakas na sampal ang bumungad sa kanya. "How dare you? How dare me? Oh really, Sydney? Boyfriend ko ang hinalikan mo. At girlfriend niya ako. Do you think hahayaan ko na lang yon? Ang paghalik mo sa kanya? Oh girl, mine is mine. Kaya pasensyahan na." Malditang saad ni Megan. "Hindi ka nababagay sa kanya." Sambit naman ni Sydney.
At ikaw? Nababagay sa kanya? Ganun ba? Oh well, kahit na ikaw ang nababagay sa kanya, kung ako naman ang mahal niya ay talo ka pa rin. Huwag mo din sabihin sa akin na isa akong hampas lupa at hindi ka pantay ni Eros dahil wala akong pakialam dahil hindi naman estado ng buhay ang basehan namin pagdating sa pagmamahal. Matapang na saad ni Megan at umira pagkatapos. Do you think tanggap ka ng magulang niya? Babaeng may klas ang gusto nila kay Eros. Babaeng mayaman at kapantay niya. Hindi ang babaeng kagaya mo. Matapang na ganti ni Sydney na tinawanan ni Megan ng malakas. Sorry girl. Kilala na ako ng magulang niya at tanggap na tanggap nila ako. Kaya huwag ka na maging ilusyonada na magugustuhan ka niya dahil hindi ako ikaw. Magugustuhan ka lang niya kapag ikaw na si Megan. Saad ni Megan at inikutan niya ito ng mata. Nakangiting nanonood naman si Eros sa kanilang dalawa na proud sa mga sinasabi ni Megan. Gustong-gusto niya kung paano siya ang kininandalaga. Alam mo Sydney, maganda ka, mayaman, nasa iyo na ang lahat. Kaya bakit ka naghahabol sa lalaking hindi ka naman kailan magugustuhan? Talagang ibababa mo ang sarili mo para lang sa isang lalaki? Hindi mo ba alam ang worth mo, Sydney? Marami nagkakagusto sa'yo. Nung high school pa lang tayo. Kaya wag mo nang habulin pa si Eros dahil pagmamayari ko na siya. Marami pa ibang lalaki dyan, Sydney, na mamahalin ka. Kaya tigilan mo na yung paghahabol mo at pagiging desperada mo na magustuhan ka ni Eros. Natigilan si Sydney at may narealize sa mga sinabi ni Megan. O ano, natauhan ka sa mga sinabi ko? Huwag mong ibababa ang sarili mo. Dahil kawawa at nakakahiya ka lang tignan, Sydney. Know your worth. Huwag kang ganyan. Sinasabi ko to sa'yo para malaman at matauhan ka talaga, Sydney. Alam ko hindi maganda ang nangyari sa atin nung high school. Kaya sana, huwag mo nang hayaan na hanggang ngayon ay maging kaaway pa ako. Dahil kahit wala akong kakampi noon, ay talagang lalabanan kita. Lalo na kapag usapang boyfriend ko na. Megan. Tawag ni Sydney sa kanya. Oh bitch, fix yourself. Ayusin mo ang sarili mo at sana matauhan ka na sa mga kagagahang pinaggagawa mo. May lalaking mamahalin ka talaga ng sobra. So don't settle for less. Stop chasing my boyfriend cause Eros is mine. Matapang na saad ni Megan at muling umirap bago lumapit kay Eros. Walang hiya siyang umupo sa hita ni Eros at hinalikan agad sa labi ang binata. Wala siyang pakialam kung panoorin sila ni Sydney. Gusto niya ipamukha rito na ang lalaking gusto nito ay kanya na at pagmamay-ari niya na. Umalis si Sydney sa loob ng opisina at humiwalay naman ang kanyang labi sa labi ni Eros. I'm so proud of you, babe. Bulong ni Eros na nasa boses talaga ang pagiging proud. Sorry, hindi na ako nakapagpigil. Masyado akong nainis sa kanya. Kaya, pumasok na ako. Sorry, love. Saad ni Megan at ngumuso. Pagak na natawa si Eros at hinawakan ng bewang ni Megan. Pinatakan din ni Eros ng halik ang nakangusong labi ni Megan. Sa'yo lang ako, babe. Sa'yo lang ako. Kaya wala kang dapat ipag-alala dahil ikaw lang ang mahal ko at minamahal ko ng sobra. Napangiti si Megan at tumingin kay Eros na may ngiti sa labi. Hinawakan ni Megan ang kapisngi nito at hinalikan. Mahal na mahal din kita, Eros. Pwede ba magpakasal na tayong dalawa? What? Tanong ni Eros na bahagyang nagulat. Magpakasal na tayo, Eros. Handa na akong pakasalan ka at maging asawa mo. Really? I'm really happy. Bulong ni Eros at naglapat muli ang labi nila. Lumipas ang ilang taong pagsasama ni na Megan at Eros. Naging mag-asawa sila at biniyayaan sila ng dalawang magagandang anghel na kung saan ay kambal. Masaya ang buong Saavedra dahil may magkakalat na naman ang kanilang lahi. Mommy!
Hiyaw ng anak nilang babae na si Michelle na nakanguso. Bakit, baby? Malambing na tanong naman agad ni Megan. Mas lalong umuso si Michelle. Where's daddy po? I want to see daddy, please. Malambing na sigaw ni Michelle na pagak na tinawanan ni Megan bago binuhat ang anak. Gusto mo bang makita ang daddy mo at ang kakambal mo? Tanong ni Megan sa anak. Yes! Sagot naman ni Michelle. Okay then, pupuntahan natin sila. Yehey! Masayang sigaw ni Michelle at pumalakpak pa. Napangiti si Megan at hinalikan muna sa noo si Michelle nang may ngiti sa labi. Palaging kasama ni Eros ang kakambal nito na si Micaela na kung saan sa murang edad ay napakatalinong bata. At biruin mo, may interes na ito pagdating sa business at mukhang ito ang susunod sa yapak ni Eros. Wala nang mahihiling pa si Megan, kundi ang maging masaya na lang silang pamilya. Tanggap ng bawat pamilya at walang problema. Tanging hinihiling nilang mag-asawa sa Diyos ay huwag magkasakit ang kanilang kambal at maghirap. Sapat na sa kanilang dalawang simpleng pamumuhay at ikukwento pa nila sa kanilang kambal kung paano nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Mula sa pagiging girlfriend hanggang sa pagiging mag-asawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Girlfriend. Written by Eshang. At bago tayo magtapos, let's have our shoutout sa mga taong walang sawang sumusuporta sa ating channel. Shoutout to Mr. Reza, Irish Palaras, Lisberto 179, Luzviminda Calob 652, Maria Blanca Flor from Riyadh, Mary Lou from Singapore, Imelda Fortesa from the Philippines, Fed de la Cruz from the Philippines, and of course, shout out to Bendol family and Sumagaysay family, and to our kind and hardworking writers and admin. Thank you so much dahil sa inyo, kaya patuloy kaming nagbibigay ng mga likang kwento sa araw-araw. God bless you everyone. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat.